Ang isang taong nakakatanggap ng tawad ng Diyos at nakakaranas ng pagpapanibago ng kanyang buhay, mga minamahal, ay merong motibasyon para ibahagi ang ebanghelyo. Ngayon kapatid, kung ang buhay mo naman ay walang pagbabago, ay naiintindihan ko kung ikaw ay magdadalawang isip na magbahagi ng ebanghelyo. Now, yung mga nilalaman ng Evangelion, the contents of the good news, pag sinamahan mo yan ng iyong personal testimony, ay magiging isang makapangyarihang instrumento para makita ng iba ang kanilang pangangailangan para kay Kristo. Kaya nga mga minamahal, pagdating sa evangelism, napaka-importanting element ng personal testimony. Kaya nga atin pong pinangangalagaan yan eh. Kaya atin pong iniingatan yung ating patotoo sapagkat yan ang magiging ebidensya na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. So ang aking sinasabi mga minamahal, kung tayo ay isang mananampalataya, ay meron tayong first-hand experience ng kagandahang loob ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay niligtas niya mula sa isang madilim na kahapon at binigyan tayo ng isang maliwanag na kinabukasan. At kung naiintindihan natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesus para lang maabot tayo, ay wala dapat makakapigil sa atin na ibahagi ang ating testimonya at ipakita sa kanila ang kabutihan ng Diyos. So kapatid, matanong kita ngayong gabi, yung bang iyong kaalaman tungkol kay Kristo at ang inyong karanasan sa Kanya ay nakakatulong ba para maging matapang ka pagdating sa pagbabahagi ng iyong testimonya at ng Ebanghelyo?